Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang kapayapaan at ang biyaya ni Allah ay sumasa atin lahat. Sa ngayon, alhamdulillah, ito ay tatalakayin ko ngayon. May kaugnayan din ito sa pananalita ni Presidente Rodrigo Duterte. Hindi ito nagdepensa sa kanya dahil binayaran ako or hihingi ako ng good position of his government in case he will be enthroned there in Malacanang as a president. Pero gagawin ko ito to defend Mr. Duterte's words uttered in public. Ang previous na aking last Friday, 4 December 2015, last Friday, ang aking pong pinag-uusapan doon discussed the 6 words of Duterte, yung PI. Yung PI ba? Putong ina. Hindi ko lang klaruhin kay mabastos. Yung PI ni Duterte, maraming nag-react. Ang unang nag-react nito, ang mga simbahan ng Romano Katoliko. I hope, sino mang mag-react nito, ay pakinggan nyo muna. Bago kayo mag-comment, pakinggan muna ninyo ang aking mga isasabi ngayon, kung ito'y mababasa sa Biblia o hindi. Previously, I stated chapters and verses from the Bible where Jesus said, kayo mga buang. Sabi ni Kristo, buang kayo. You fools. Sabi niyo, buang ibang salita, katarantado kayo. Si Kristo nagsabi. Sabi ni Kristo, Satanas. Tinawag niya si Pedro nga Satanas. Ano pa? Sabi ni Kristo, kayo mga ngalunya. Sa Bisaya, ano mga ngalunya? Layo na mo gabit. Kayo'y mangingi, hindi ko lang sabihin. Kayo'y mga ngalunya sa mga Maranao. So kano mga tarakiyo? Sa Maranao, Maranao si naso mga ngalunya, tarakiyo sa Maranao. So kano mga tarakiyo? Sabi ni Kristo sa Biblia, mga ngalunya, you evil and adulterous generation. You, kamong mga masasama. Sabi ni Kristo. Sana ang mas matindi? Nga sabi ni Mr. Duterte, PI. Sabi lang masama daw yung salitang PI. Sabi ni Kristo, kayo ay mga ngalunya. Anong ibig sabihin ng mga ngalunya? Kayo ay mga ahas. Kayo mga ulupong. Sabi ni Kristo. Okay. At dito tayo ngayon sa pagpatay. Kasi si Mr. Duterte ay gustong papatay sa tao. At maraming nag-react, grabe, patayin. Sabi dito, Duterte, kung mga drug lords, dapat patayin. Ang mga smugglers, dapat patayin. Ano pa? Mga corruptors. Yung kumakain sa pork barrel, kinakain ng pork barrel natin, ang pidat, kinakain lang nila, dapat patayin ito. Kung nandoon man ang ating mga ambabatas kasama dyan, dapat din sila papatayin. Walang plastik-plastikan ito. Ang pagsasabi bang papatayin, ang pagpatay, makasalanan na. Kung pumapatay ka sa dapat papatayin, ikaw po ba'y may kasalanan na? Nagkakasala po ba ang lahat ng taong pumapatay? Tingnan natin si Kristo. Bago tayo magbuklat sa mga sa ibang mga babasahin, si Kristo muna unahin natin. Kayo diyan mga pare, mga pastor, mga magbabasa ng Biblia, Kristiyano, na makikinig sa akin ngayon, don't react immediately. Basahin ninyo ang Bible, verse ng aking sasabihin, buklatin nyo ang Biblia, saka na kayo mag-react. Don't react immediately. Just listen and read the Bible. According to Jesus Christ. Litasi kung si Kristo hindi ba magpapatay? Kasi masama daw magpatay. Si Kristo hindi po ba magpatay? Mabasa natin. Saan mabasa ito? Lucas 22, versikulo 36 hanggang 38. Sa English, I quote, Jesus Christ said in English, "But now, if ye have first, take it,
and also a bag. And if you don't have sword, ano bang sword sa Tagalog? Espada. Kung wala ka mo espada, wala pang AK-47 eh. Sa kapanahonan ni Jesucristo, wala pang M14. Wala pa. Pero sigurado ko kung may AK-47, may M14, sasabihin ni Jesucristo, magdala kayo ng M14. Wala pa eh. Sa kapanahonan ni Jesucristo, ang espada, pangahit. Ang espada ba ay sa Bisaya pa, pangpanit o limonsito? Ha? Ang espada, pangbalat ng ng apple, pangbalat ng orange, ang espada. Sa kapanahonan ni Jesucristo, ang espada ay pangahit, or for killing or self-defense. For offensive or defensive, ang espada. Sabi ni Jesucristo, kung kayo'y wala na kayong sa ating tatagalogin natin, basahin natin ang Tagalog na Bible. Kasi masyadong banal itong mga pare at pastor eh. Bawal daw magpatay. Bawal daw. Basahin natin ng Biblia. Huwag kayong paunga-unga dyan, tulog kayong mga gunggong ito. Mga nagbabasa ng mga Biblia at ay hindi naman nakakaintindi. Tingnan nyo, basahin yung Biblia. Hoy, pare, pastor, basa kayo ng Biblia. At I hope mayroong pastor magtanong sa akin eh. Okay. Dito, basahin natin sa Biblia. Lucas 22, versikulo 36. 22:36. Sabihin natin dito. At sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito. At gayon din ang mga supot ng pagkain. At ang wala ay ipagbili niya ang kanyang balabal, but bumili ng isang tabak. Tabak. Hindi naman na espada dito. Tabak eh. Isang tabak. Bisaya. Saan yung Bisaya ng Biblia? Dala ko ba? Hindi ko dala Bisaya. Ang Bisaya nga Biblia, hindi ko dala. Dito, sinasabi dito ay sword. Sabi ni Jesucristo, kung wala kayong kung wala kayong sword, ibintan ninyo ang inyong ari-arian, dala-dala, ibintan nyo, magbili kayo ng sword. Then, it continues, sell your cloak and buy one. Ang dala-dala ninyo, may dala kayong pera, may dala kayong damit, ibintan ninyo. Magbili kayo ng espada, isa. Ilan din sa ni Jesucristo? 12. Bawat isa, tag-isang espada. 12 espada. Anong gawin sa espada? Pangahit? Si Jesucristo kung pangahit, walang balbas ni Jesucristo. Pero mahaba ang balbas ni Jesucristo. So I'm sure, ang espada hindi pangahit. Dahil sila, tingnan nyo sa mga picture, mahaba ang balbas nila. Kasi balbas nitong Muslim na ito, mas mahaba pa. And he was numbered with the transgression. Okay? And I tell you that this must be fulfilled, sabi ni Jesucristo. It continues. The disciples said, ang mga disipulo, ang mga disipulo sa Tagalog? Disipulo Espanyol yun eh. Mga tinunan, mga apostoles, nagsabi, Lord, mga ngaral, okay, Master, we have only 2 sword. May dalawa lang na espada. Anong reply ni Jesucristo? That's enough. Sabi ni Pedro, if you try to research, si Pedro nagsabi, mayroon lang tayong 2 espada. Anong sagot ni Jesucristo? Tama na yan. Ano ang espada? Anong gamit ng espada? Okay. Continue. Dito naman tayo sa Bible. Sa Lucas 19, versikulo 27, sabi ni Jesucristo, but those enemies of mine, yung aking mga kaaway, who did not want me to be their king, hindi lang gustong ako maghari sa kanila. Sabi ni Jesucristo, then here, bring them here, and kill them in front of me. Sabi ni Jesucristo, yung aking mga kaaway, na hindi sila gustong ako maghari sa kanila, dalhin ninyo sa aking harapan, at
papatayin ninyo or papatayin din nyo sa aking harapan. Si Kristo nagsabi. Very clear, papatayin. Ang sabi naman ng iba, symbolic yun. Lusot ng mga pari, symbolic yun. Figure of speech yun. Figure of speech, metaphoric, symbolic. Okay? Granting for the sake of discussion, symbolic. What is symbolic, by the way? What is figure of speech? Ang figure of speech, symbolic or metaphoric, meaning it's existing per se. Existing per se. For example, ang tao ay pupunta sa doktor at mayroong malubhang sakit ang lalaki, sasabihin ng doktor, huwag ka nang aakyat ng kapaya, bawal sa iyo aakyat sa kapaya dahil may malubha ka ng sakit. Anong ibig sabihin? Nang ibig sabihin, huwag ka nang gagamit sisiping sa misis mo. Huwag ka nang aakyat sa kapaya dahil malubha yung sakit mo. Okay? Although it's symbolic, we say figure of speech or metaphoric, but ang kapaya existing. Kapaya existing. Mayroon tayong kapaya. Another thing, symbolic nandoon sa Biblia. Sabi ni Kristo, ang isang mayamang tao ay ang kamilyo, i-compare sa isang kamilyo na dadaan sa butas ng karayom. Kung sila makakapasok sa paraiso, makapasok sila sa paraiso, pero kinukumpara sila sa isang kamilyo na pumapasok sa butas ng karayom. Existing ba ang kamilyo? Existing. Ang karayom, existing? Existing din ang karayom. Mayroon bang mata ang karayom? Mayroon. So pagsabi ni Kristo na ang mayamang tao pagpasok sa paraiso ay mas mabuti. It's easy for a camel to pass through the eye of the needle. Sa butas ng karayom. Nandun. Nang ibig sabihin, kung ito ay symbolic, ibig sabihin, Jesus Christ agreed. Sumang-ayon siya. Although sabihin natin hindi literal, pero una, nag-utos siya na ibenta ninyo ang inyong kayamanan, ang inyong pera, dalhin ninyo ang inyong kayamanan, dalhin ninyo ang pera, at magbili kayo ng espada. Bawat isa sa inyo, dapat magbili ng espada. Sabi ni Pedro, Lord, we have only 2 swords. Mayroon tayong 2 lamang na espada. So, anong gamit sa espada? Pangahit? Pangpatay. So, si Kristo mismo, kapatay. Sa Biblia ba, walang patayan, maliban diyan. Wala na bang ibang patayan sa Biblia? Kasi ito talagang itong mga nagbabasa ng Biblia, ay talagang nainis ako. Tinatakpan kung ano ang totoo, anong nasusulat sa Biblia. Tingnan natin sa Biblia, kung wala bang patayan. You should not let the sorcerers live. Sorcerer, ang ibig sabihin yung yung bang pasakitan ka ng tiyan. Anong tawag noon? Magic. Taga-sikihor. Oy, magbabar, mangkukulam. Hindi naman lahat ng taga-sikihor. Yung nakras ko noon sa Silliman University, ang ganda yung taga-sikihor. Ang ganda-ganda yung babae. Nangligaw ako, natakot sa Muslim. Okay. Sabi ito sa Biblia, ang mangkukulam dapat papatayin, hindi bubuhayin ang mangkukulam. Exodus 22, versikulo 17. Nandun sa Biblia, mangkukulam ka, patayin ka, ayon sa Biblia. Bakla. Grabe yung Biblia. Hoy, mga bakla! Isang bakla nga sikat niyan sa sinihan? Sa television? Vice ganda. Sa Biblia, patayin ka. Buti lang mabait si Duterte. Hindi kanya pinapapatay. Sang-ayon si Duterte sa mga bakla dahil may kaibigan daw siyang bakla. Pero Duterte, Sir Duterte, kung sumusunod ka sa Bible, pati bakla, harus. Patayin ng bakla. The homosexuals, if a man lies with a male, if a man lies with a male, kung ang isang taong lalaki, man, lies with a male, sa lalaki, as with
women, also ang mga babae, both of them, sabihin, babae sa babae, lalaki sa lalaki, both of them shall be put to death for their abominable deed. They have forfeited their lives. Tinapos na ang kanilang buhay. Papatayin ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Biblia ang nagsasabi, saan mabasa? Leviticus 20, versikulo 13. Sabi ninyo, walang patayan sa Christianity. Biblia ito Biblia ito. Leviticus 20, versikulo 13. Magagalit itong iba, no? Nagre-react sila sa aking mga salita. Basahin ninyo ang Biblia. Mga pastor, padre, huwag kayong pabulag-bulag. Dahil Biblia yan Salita ng Diyos yan Tapos nagagalit kayo kay Duterte kung sasabihin na patayin ng mga criminals, mga drug lord patayin, para ipatataba doon sa Manila Bay. Sangayon ko doon. Bibili ka pa ng mga pagkain sa isda, tataba man lang sila sa mga kriminal. Ang Pasig River, tumataba lang yan ang Pasig River sa mga babaeng ginagasa. Tinatapon sa Pasig River. Yung mga dinudukot na mga mga nag-unsihan ng mga drug syndicates, tinatapon. Pero itong mga criminal rapists, kung itatapon sila sa Pasig, sa Manila Bay, sang-ayon, nag-utos ang Biblia. Bakit? Continuous. Ano pa tayo? Whoever strike his father, yung bang sampalin mo yung tatay? Whoever strike his father or mother shall be put to death. Ibig sabihin strike ba? Sipain mo yung nanay mo, sampalin mo, patayin ka pala. Saan mo basa? Leviticus 20, versikulo 27. Grabe sa Biblia, Ngayon kasi, dapat na kasi noong unang panahon, honor thy father and thy mother. Noong unang panahon, ngayon reverse na. Honor thy children. Bakit? Ngayon, mayroong babae na, may mga anak na, Nay, Tay, bilhan niyo ako ng iPhone 6, iPhone 7. iPhone ba? iPhone 6, iPhone 5. Bilhan mo ko ng iPhone 9, Apple, wala tayong gano'n galit na kaagad. Galit na. Hindi na makikinig sa nanay. Nagagalit na. Bakit? Hindi mo pinakinggan ng anak Mangutang ka, mag 5-6 ka, para ang anak mo, mabilihan mo ng ng laptop or mga iPhone or gadget. Ngayon na mga anak, nagagalit pag hindi mo nabibigyan. Pag binibigyan mo ng pocket money, aywan ko kung tatanggap pa ng 50 pesos ngayon. Testingan nyo ang dalaga. Ngayon, mga binata nga mag-aral, bigyan mo ng 50 pesos pocket money. Nagagalit noon. Nagagalit na. Hindi na sapat yung pocket money, kahit 100 pa. So, ngayon, honor thy children. Sa kapanahunan pala ni Moses, pag sinipa mo, at sinaktan mo ang iyong tatay o nanay, papatayin ka ayon sa Biblia. Saan mabasa? Mabasa po sa Exodus 21, versikulo 15. Yung sinasabi mong nanay, sabihin mo yung nanay mo, tatay, buang ka, PI ka, tarantado ka, tunto ka. Bata ngayon, sa Biblia, sinong magsabi sa iyong tatay, Nay, tunto ka, Nay? Nay, tarantado ka, Ilonggo? Nay, tarantado ka mo? Naw ko masipa. Sa Biblia, ka mo? Malabo ka sa Biblia mo? Kung ganun mo if you will say to your mother, gago, tarantado, wala kang isip, yung cursing, anong sa Tagalog yung cursing? Isusumpa mo yung nagsusumpa ka or you are swearing to your parents? Okay? If anyone curses his father or mother, his lamp will go out at the coming of the darkness. And whoever, sinasabi dito, all who curses their father and their mother must be put to death. They are guilty of a capital offense. Ibig pa lang sabihin, pag sinasabi mong nanay mo, Nay, tanga ka, Nay. Tay, tanga ka. Wala kang isip, Tay. Papatayin pala. Sa Biblia, grabe ang Biblia. Saan mabasa? Leviticus 20, versikulo 9. Tapos nagagalit kayo ni Lulu Duterte, nga papatayin yung mga drug lords. Bawal daw yun. Human rights violators. Ay, mata na nga kayo.
angkin-angkin pa kayo ng Kristiyano, at ayaw niyong pumapatay kahit lamok. Yung pala, para kayong mga anghelan, ha? Plastikan pa. Magbasa nga kayo ng Biblia.